Kamusta mga Kapinoms TV? Kapag sinabing pinakamayamang probinsya, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Malalaking negosyo? Sikat na tourist spots? Sa video na ito, hindi tayo magbabase sa haka-haka. Ang ranking na ito ay nakabase sa total assets o kabuang ari-arian ng lokal na pamahalaan ayon sa ulat ng Commission on Audit o COA. Ibig sabihin, kasama rito ang cash, lupa, gusali, infrastructure at iba pang pag-aari ng probinsya. Hindi ito tungkol sa personal na yaman ng mga residente, kundi sa lakas pinansyal ng mismong provincial government. Narito na ang 10 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayong 2026. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Bukidnon. Sa ikasampung pwesto ng ating listahan ay ang Bukidnon, na may tinatayang kabuang assets na humigit kumulang 21.26 billion pesos batay sa pinakahuling ulat ng Commission on Audit hinggil sa financial statement ng probinsya. Ang ranking na ito ay nakabase sa total assets o kabuang ari-arian ng lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang cash, investments, infrastructure, lupa, gusali at iba pang pag-aari ng probinsya. Hindi ito direktang sukatan ng personal na yaman ng mga residente, kundi ng lakas pinansyal ng mismong pamahalaang panlalawigan. Sa context na ito, malinaw na ang Bukidnon ay hindi lamang probinsyang agrikultural. Isa itong higanteng economic engine ng Mindanao. Tinaguri ang food basket of Mindanao, ang Bukidnon ay may napakalawak na lupain na angkop sa agrikultura. Dito matatagpuan ang malalaking plantasyon ng pinya ng Del Monte, Philippines, pati na rin ang malalawak na taniman ng saging at iba pang high-value crops na pang-export. Ang agrikultura ang pangunahing sandigan ng kanilang ekonomiya at malaki ang kontribusyon nito sa Regional Domestic Product o GDP ng Northern Mindanao batay sa datos ng PSA. Bukod dito, kilala rin ang probinsya sa malalaking poultry at livestock farms na nagsusupply ng karne sa iba't ibang bahagi ng bansa. Number 9, Negros Occidental. Sa ikasyam na pwesto ay ang Negros Occidental na may tinatayang 22.15 bilyong total assets ayon sa pinakahuling financial reports ng Commission on Audit. Ang ranking na ito ay batay sa kabuang ari-arian ng pamahalaan panlalawigan kabilang ang cash, investments, lupa, gusali at iba pang government properties. Matagal nang kilala ang probinsyang ito bilang Sugar Bowl of the Philippines at malaking bahagi ng yaman nito ay nakaangkla sa industriya ng asukal ayon sa datos ng Sugar Regulatory Administration. Sa loob ng maraming dekada, ang sugarcane production ang nagsilbing gulugod ng ekonomiya ng Negros Occidental. Libu-libong ektarya ng lupa ang nakalaan para sa tubo at malaking porsyento ng produksyon ng asukal sa bansa ay nagmumula rito. Ang malawak na agricultural base na ito ay nagbibigay ng matatag na revenue stream at nakatutulong sa pagtaas ng kabuang assets ng probinsya. Sa mga nakaraang taon, nagsimula ring mag-diversify ang ekonomiya ng Negros Occidental. Lumalakas ang investments sa renewable energy tulad ng solar at biomass projects na nagdaragdag ng panibagong economic driver sa probinsya. Ang kombinasyon ng traditional na agrikultura at modernong energy investments ang nagpapanatili sa matatag na financial standing nito. Number 8, Iloilo. Sa ikawalong pwesto sa ating listahan ay ang Iloilo na may tinatayang 22.33 billion pesos total assets batay sa COA Consolidated Data. Isa ito sa mga pangunahing sentro ng komersyo at serbisyo sa Western Visayas. Ang mabilis na urbanization at paglago ng real estate sector ay nag-ambag sa pagtaas ng halaga ng government properties at infrastructure assets ng probinsya. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang Western Visayas ay may matatag na economic growth sa labas ng Metro Manila at malaking bahagi nito ay mula sa Iloilo. Malakas ang sektor ng serbisyo, kabilang ang business process outsourcing o BPO, retail trade at professional services. Ang pagdami ng commercial establishments at business districts ay nagpalakas sa lokal na kita at asset base ng pamahalaan. Bukod sa serbisyo, may bahagi rin ng agrikultura at fisheries sa ekonomiya ng probinsya.
Gayunpaman, ang pangunahing lakas nito ay nakasentro sa urban commercial expansion at institutional development. Ang balanseng kombinasyon ng tradisyonal at modernong sektor ang dahilan kung bakit nananatiling kabilang ang Iloilo sa top 10. Number 7, Davao de Oro. Sa ikapitong pwesto ay ang Davao de Oro na may tinatayang 23.35 bilyong piso total assets ayon sa COA reports. Dating kilala bilang Compostela Valley, ang probinsyang ito ay kilala sa malalaking deposito ng ginto at iba pang mineral resources. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, ang rehiyon ng Davao ay kabilang sa may pinakamalaking gold reserve sa bansa. Ang pagmimina ang pangunahing economic driver ng probinsya. Ang operasyon ng malalaking mining companies ay nagbibigay ng buwis, royalties at iba pang kita sa lokal na pamahalaan. Ang sektor na ito ang isa sa pinakamalaking contributor sa pagtaas ng kabuuang assets ng probinsya sa nakalipas na mga taon. Maliban sa pagmimina, malaki rin ang ambag ng agrikultura, partikular ang malalawak na banana plantations na pang-export. Ang kombinasyon ng mining at agribusiness ang nagpapatibay sa economic base ng Davao de Oro at nagpapanatili nito sa mas mataas na ranggo kumpara sa ibang probinsya. Number 6, Ilocos Sur. Sa ika-6 na pwesto ay ang Ilocos Sur na may tinatayang 26.12 bilyong piso total assets batay sa COA financial statements. Isa sa mga pangunahing dahilan ng yaman nito ay ang bahagi nito sa tobacco excise tax collection alinsunod sa Republic Act No. 7171 na nagbibigay ng karagdagang pondo sa mga tobacco producing provinces. Malakas ang agrikultura sa Ilocos Sur, lalo na ang produksyon ng tabako na nagbibigay ng kabuhayan sa maraming magsasaka. Ang excise tax share mula sa tobacco industry ay direktang nakatutulong sa pagpapalakas ng pondo ng probinsya na nagreresulta sa mas mataas na asset accumulation. Dagdag pa rito, kinikilala ang probinsya sa maayos na financial management at mataas na koleksyon ng lokal na buwis. Ang disiplinadong paggamit ng pondo at strategic asset management ang nagpapanatili sa Ilocos Sur sa top 6 ng pinakamayamang probinsya sa Pilipinas batay sa kabuuang assets. Number 5, Cavite. Sa ika-5 pwesto sa ating listahan ay ang Cavite na may tinatayang 26.77 bilyong piso total assets ayon sa Consolidated Financial Reports ng COA. Ang lalawigang ito ay isa sa pinakamabilisang urban at industrial expansion sa bansa, lalo na dahil sa estratehikong lokasyon nito na katabi ng Metro Manila. Malaki ang naging epekto ng paglipat ng mga negosyo at pabrika mula NCR patungo sa mas malawak na lupain ng Cavite. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagyaman ng probinsya ay ang presensya ng maraming industrial estates at economic zones na rehistrado sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Dito matatagpuan ang iba't ibang manufacturing companies, particular sa electronics, semiconductors at export-oriented industries. Ayon sa PSA, ang rehiyong Calabarzon ay kabilang sa may pinakamalaking ambag sa pambansang GDP sa labas ng NCR at malaking bahagi nito ay mula sa Cavite. Bukod sa industriya, malaki rin ang kontribusyon ng real estate at retail trade sa asset growth ng probinsya. Dumami ang residential at commercial development sa mga lungsod tulad ng General Trias, Dasmariñas at Imus. Ang kombinasyon ng industrialization, urban expansion at solid revenue collection ang nagpapanatili sa Cavite sa top 5 ng pinakamayayamang probinsya ng Pilipinas. Number 4, Batangas. Sa ika-4 na pwesto ay ang Batangas na may tinatayang 32.61 bilyong piso total assets batay sa COA financial data. Matagal nang kinikilala ang Batangas bilang industrial powerhouse ng Southern Luzon. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang presensya ng malalaking oil refineries, petrochemical facilities at power plants na nagsusupply ng enerhiya sa malaking bahagi ng Luzon. Matatagpuan din sa probinsya ang Batangas Port, isa sa pinakamahalagang pantalan sa bansa na nagsisilbing alternatibong gateway ng kalakal mula at patungong Metro Manila. Dahil dito, naging sentro ito ng logistics at import-export activities.
Ayon sa datos ng Department of Trade and Industry o DTI at PSA, malaking bahagi ng industrial output ng Calabarzon ay nagmumula sa Batangas. Maliban sa heavy industries, malakas din ang livestock at agribusiness sector ng probinsya. Kilala ito sa produksyon ng baka at baboy, pati na rin sa sikat na kaping barako na may sariling niche market. Ang kombinasyon ng energy sector, port operations, at agribusiness ang dahilan kung bakit nananatiling matatag at mataas ang asset base ng Batangas. Number 3, Camarines Sur. Sa ikatlong pwesto ay ang Camarines Sur na may tinatayang 33.23 bilyong piso total assets ayon sa COA Consolidated Statements. Ang pag-angat ng probinsyang ito ay kadalasang iniuugnay sa agresibong infrastructure development at pagtaas ng halaga ng government properties sa ilalim ng kanilang asset management programs. Ayon sa PSA, ang ekonomiya ng rehiyong Bicol ay nakasandal pa rin sa agrikultura, partikular sa palay, nyog at pangingisda, at malaking bahagi nito ay nagmumula sa Camarines Sur. Ang matatag na agricultural base na ito ay nagbibigay ng steady local revenue at nagpapalakas sa economic foundation ng probinsya. Bukod dito, pinahusay din ng pamahalaang panlalawigan ang koleksyon ng buwis at financial discipline na nagreresulta sa mas mataas na asset accumulation. Ang kombinasyon ng agrikultura, infrastructure investment at maayos na pamamahala ang nagtulak sa Camarines Sur upang makapasok sa top 3. Number 2, Rizal. Sa ikalawang pwesto ay ang Rizal na may tinatayang 44.10 bilyong piso total assets batay sa COA reports. Malaki ang naging papel ng lokasyon nito sa pag-angat ng ekonomiya ng probinsya. Bilang karatig ng Metro Manila, naging extension ito ng urban expansion ng NCR kung saan maraming negosyo at industriya ang lumipat dahil sa mas malawak na espasyo at mas mababang operational cost. Ayon sa PSA, malakas ang sektor ng serbisyo at retail trade sa rehiyong Calabarzon at malaking bahagi nito ay mula sa Rizal. Dumami ang industrial parks, warehouses at logistic hubs sa mga bayan tulad ng Cainta at Taytay. Ang real estate developments ay patuloy ding nagpapataas ng halaga ng lupa at government properties. Pinangalanan ng probinsya bilang parangal sa pambansang bayani na si Dr. Gato C. Rizal. Sa pagsasanib ng strategic location, diversified economy at patuloy na urban growth, nananatili ang Rizal bilang ikalawang pinakamayamang probinsya sa bansa batay sa kabuuang assets. Number 1, Cebu. At sa pinakanangungunang pwesto ay ang Cebu na may tinatayan 339.85 bilyong piso total assets at humigit kumulang 336.42 bilyong piso equity ayon sa Consolidated Financial Reports ng Commission on Audit. Ang malaking agwat nito kumpara sa ibang probinsya ay pangunahing iniuugnay sa real estate reappraisal o pagtaas ng halaga ng mga lupa at ari-arian ng pamahalaan, bukod pa sa malakas na economic activity. Kilala bilang sentro ng komersyo sa Visayas, ang Cebu ay may matatag na manufacturing, shipping, at business process outsourcing industries. Malaki ang ambag ng Mactan Economic Zone na pinangangasiwaan din ng Philippine Economic Zone Authority kung saan matatagpuan ang maraming export-oriented firms at international companies. Ayon sa PSA, ang Central Visayas ay kabilang sa may pinakamalalakas na regional economies sa labas ng NCR at malaking bahagi nito ay mula sa Cebu. Sa kombinasyon ng industrialisasyon, logistics, real estate appreciation at diversified economy, malinaw kung bakit ang Cebu ang nangunguna bilang pinakamayamang probinsya sa Pilipinas batay sa total assets ng lokal na pamahalaan. At iyan nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas batay sa total assets. Iba-iba ang pinanggagalingan ng kanilang yaman. May agrikultura, may industriya, at may strategic location. Isang bagay ang malinaw, malaking papel ang ginagampanan ng maayos na pamamahala at tamang paggamit ng resources. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo, sapat ba ang total assets bilang sukatan ng yaman ng isang probinsya?
Aling probinsya ang pinaka-nagulat ka sa ranking? At sino kaya ang may potensyal maging top 1 sa mga susunod na taon? I-comment sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.